Okay, no problem. Share the link. Okay. No, I will send it in the. Ayun sa'yo. Can you share? Sige. Where's the link? Bakit daw yun? Okay, share sa group. Ano yung mga... Kahit sino rin. Pinipili bata ka eh. Wala tayong tissue. Parang wala nang Wala akong tissue. kanina wala yung kumplito na yung gabi na natin. Kitas, pasuyo ko na kasi ang tissue. Kasi kumakain din ako ng tissue eh. Hindi lagay ng ketchup. Oo. Yummy. Tapos hindi ka rin, ang tissue ano nang mga Anong charger po ilagay na sa... Para dito, Ah, para meron po yan. at least pagka low-bat. Ito. Lobat, i-charge ko itong isa pag Ah, nalobat sige. isa. So, i-charge ko na dito. Kanino ito? Sa'yo? Yes. Galing mo magkano to? May nagsadaka lang po na sister sa akin nung 3 years ago. Wow. Saan na yan? Sabihan mo. Saan Actually, Ustad, nakalimutan ko na kung sino siya. Bibili tayo. Saan to nabili kaya? Hindi ko nga po alam. Kasi maganda siya. Sige po. Jazakallah Kailangan khair. ko ba ng isang mic? Meron pa. Siguro pag may question and answer. Hindi tayo na yan. Yung pangit natin boses, maganda eh. Oo nga. Ay, gano'n. Pwede gamitin sa mga klase dyan, no? O sa third class. Oo. Gamitin natin ang set. Para yung boses mo. Gamitin natin. Yung pangit yung boses, gumaganda eh. Ay, madali natin mo yung klase. Ako, wala ka ng boses niya pag 1-5. Hello baby. Papakli pa rin. Hello baby. Awat ko pa. Hello, mic testing. Kailangan din mailapit ganun, no? Ilapit na lang. Kailangan ilapit. Ay, yung malayo. Taslim, you need new one. You need new one, Yaki. No. Yeah. One is enough. You win. New baby. What do you think? Dali. Galit yan. Pagdating Simulan na natin ito, inshallah. Siguro, inshallah, ay magkaroon tayo ng maraming viewers. Yes. So, welcome. Ang dami ng mga kapatid na nakikita ko dito sa harapan. Ang dami, sobrang dami, ano? Ang dami ng mga upuan. Walang nakaupo. Sunday ba kasi may trabaho? Sunday, no? Okay. So, yung mga viewers natin sa aking mga kapatid, magkita-kita na lang tayo dyan sa live namin ni Ustad Hasan. 1 million viewers. 2 million. Very good. Alhamdulillah. Welcome to our 2 million viewers. Dyan sa baba, ilang viewers yan? Dito. Okay. Talk to eh. Dyan sa iyo, Ustad. Hindi pa naka-start. Hindi pa naka-start. Ayan, very good. Jazakallah khair. Simulan na natin, past 3 na eh. 3:15. Nakasal tayo. Pinda. Ustad. Ako yung magmukaddim, ha? Ikaw na yung unang magmuhadara. Salitan tayo. Pagkatapos ng magmuhadara, i-introduce mo naman ako susunod. Galing yan. Wala tayo mga magulat sa MC. Para natin gusto eh. Nagtitipid kami. Kaya ng MC. Kinapos kami ng empleyado. Kaya
Wala na kami pambayad para sa mag-MC sa amin. Wala kami pambayad sa introducer namin. So, inshallah, may mga magsasadaka dito sa mga live namin, no? Ayun. Welcome back, my brother. Salamat, Rokato. Nagsidatingan na. Tamang-tamang dating nyo. Mga late kayo. Late na rin yung pag-start natin. Simulan na natin, Ustad. Simulan na natin. Inshallah. Okay. Magalaw. Okay. Simulan na po natin, inshallah. Mga kapatid, kung nandyan po kayo sa labas, pasok na po kayo. Pa-assist po yung ibang mga kapatid na nandyan sa labas. Kung naririnig po ninyo yung sound natin, pakisabi, pasok na po tayo at magsimula tayo, inshallah. Okay? So, let us start. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ustad Hasan, live ang gato? Dapat makalive paano na isa sa mga alaman namin niya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه القائل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ang lakas na sagot, ha? So, kakakain nyo lang, ano? Alhamdulillah. Welcome, brothers and sisters. Welcome din sa isang kabayan natin. Anong pangalan ni brother? Neil Patrick. Si brother ay bisita natin, hindi pa po Muslim yan. So, welcome dito sa venue natin, brother Neil. Okay. So, very good. Salamat at pumunta kayo dito para naman madagdagan kami. Okay, banding na rin natin ito, ano? So, dito po tayo ngayon sa Masjid Umar ibn al-Khattab. At ito po ay programa ng Islamic Information Center under Dar Al-Bir Society, Dubai, United Arab Emirates, para sa mga kababayan po natin na mga Pilipino. Yung mga Pilipino na galing sa Pilipinas. Galing meron ba mga Pilipino na hindi taga-Pilipinas? Okay. Taga-Pilipinas talaga, ano? Halika dito, boy. Come. Come here. Mom is there? Come. Sit. Come. Here. Umalis. Ito. Maganda to. Maraming salamat sa sponsor. Mashallah. Umalis yung bata. Okay. So, mga kapatid, dito po tayo sa programa natin para sa atin na mga Muslims, born Muslims, new Muslims, lumang new Muslims, kasama yung hindi pa mga Muslims. Welcome po sa ating programa. Ito po ay ang Ramadan workshop na nakalagay, Ustad. Kahapon siguro ito, Ramadan workshop. Ang programa po natin ngayon ay Istiqbal Ramadan. Istiqbal Ramadan. Ang pagsalubong po natin sa parating na napaka-espesyal na bisita na ipinadala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa sanlibutan. Isa sa pinakadakilang buwan sa loob ng isang taon, at ito ay ang buwan ng Ramadan. Okay? So, Ibrahim, technical ka dito, ha? Workshop nilagay nyo, eh. Hindi kayo nag-a-update, ha? Okay.
Sa panimula po ng ating programa Istiqbal Ramadan, ako po ang inyong kapatid, Brother Mahmud Hasan, at kasama po natin ang isa sa ating mga ulama, mashallah tabarakallah, si Ustad Hasan Badal Ali. Mashallah tabarakallah, welcome. Ikaw tuwang-tuwa sa'yo eh. Okay. Fun. Aha. Huwag ka na pumalakpak. Para kunyari madami. Takbir! Takbir! Allah Akbar. Baka akala nila sumusugod tayo ha. At ito na, susugod na tayo para sugurin natin yung programa natin, Istiqbal Ramadan. At kasama din natin ang ating Gwapogi, ang founder ng Gwapogi natin na mahal nating ustad, si Sheikh Yahya John Makiran, inshallah. Okay? So si Ustad andyan na rin sa labas. Sa panimula po natin, Ustad, sino yung magre-recite ng verse? Meron tayong estudyante doon. Samir. Nagtatago siya sa Samir eh. Kita ko yun. Meron tayong sa likod kanina, si Brother Neil ano nga po yan? Neil Patrick, hindi pa po Muslim yan. Si Al-J, no? Yan, sa likod ni Hamudi, si Al-J, hindi pa rin po yan Muslim. So, meron po tayong dalawang mga bisita na hindi pa mga Muslim. Masya Allah. Sana sa programa natin na to, bago matapos, magmumuslim yung dalawa. Inshallah. Welcome. Okay, sino yung magre-recite ng Quran? Ayaw niya, titirahin ka ni Ustad Hasan. Sa kanan na Ustad. Samiran. Nandito ka na. Saka dato Samir. So, pakinggan po natin ang recitation. Huwag ka mag-alala, dito. Halika dito. Ito. Yan o. So, pakinggan po natin ang recitation ng ating kapatid, si Ustad Shamir. Welcome, Ustad. Halika dito. Yan o. Tanggalin ko na lang muna ito. Tanggalin mo yung movie mo dyan. Okay lang, kaya ko na. Okay lang yan? Hindi tayo nagpapakita. Baka makilala. Nakakatalig ko. International kasi. May international. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر،
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Shukran wa jazakallahu khairan, Ustadz Shamir. Tawagin ko na ng Ustadz yan para talaga maging Ustadz na yan talaga, inshallah. Alhamdulillah. Okay, mga kapatid. Once again, welcome sa ating programa, Istiqbal Ramadan. Pagsalubong sa mabiyaya at, ano tawag doon? Noble month of Ramadan, inshallah. Itong pagsalubong natin sa Ramadan, alam natin na ang Ramadan ay isa sa 5 haligi ng Islam. So ito yung pinaghahandaan natin, kaya sinasalubong natin ng ganitong programa ang buwan ng Ramadan na ito. Mga kapatid, alam nyo yung kapag meron tayong sinasalubong, ibig sabihin pinaghahandaan natin. So kung titingnan natin, very short, ang pinaka-hadaf, pinaka-goal ng bawat isa sa atin, ang pinaghahandaan natin ay ang araw na kung saan ay babalik tayo kay Allah. Kaya yung mga paghahanda natin na ito, kabilang lamang ito sa mga dapat o kaya obligadong gawin natin at gampanan natin bilang mga Muslim, bilang mga mananampalataya sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan ipinakilala niya ang kanyang sarili sa Quran, sa napakaraming lugar, napakaraming verses, maraming ayat mula sa Quran. At isa doon, yung surat Al-Ikhlas na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, nung dumating ang mga kufar Quraysh sa Makkah at nagtanong sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Muhammad, man rabbuk, o insib lana rabbak, o sif lana rabbak. Ganun yung pagtanong nila doon sa hadith. Sabi ko na? No. Okay. Ibig sabihin nun, tinanong ng mga kufar Quraysh si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang description ng kanyang Panginoon. Sinabi nila, insib lana rabbak. Sabihin mo sa amin yung nasab, yung family, yung biography ng inyong Panginoon. Yung isa naman, sif lana rabbak, sifa. Describe to us your Lord. Bumaba ang surat Al-Ikhlas. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa kasagutan doon sa kanilang mga tanong, sabi ni Allah, Qul huwa Allah ahad. Muhammad, sabihin mo sa kanila, siya ang iyong Panginoon, si Allah na nag-iisa. Allah as-samad. He, Allah, the eternal refuge. Walang pangangailangan, kundi lahat ng kanyang nilikha ay nangangailangan sa kanya. Lam yalid, hindi siya nanganak, walam yulad, at hindi siya ipinanganak, walam yakul lahu kufuwan ahad, at wala siyang katumbas, wala siyang kaparehas mula sa kanyang mga nilikha, kahit isa man. Okay? Ganun ka-unique. So, yung pagkahanda natin na ito, ikot natin ang isa sa mga, okay lang, Ustad, ganun yung muko, para makita yung pugihan mo. No. No, yuko, no? No need yuko. Sige. What is this? This is what? Okay. Isa sa mga, bago magsalita si Ustad Hasan, parang gusto natin gawing shi'ar, theme, ng panimula natin sa Istiqbal Ramadan, itong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat Tahrim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. O kayo na mga mananampalataya, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sasikapin natin na lahat tayo ay kabilang sa mga mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Qu anfusakum, iligtas nyo ang inyong mga sarili.
So ito yung isa sa mga paraan na upang mailigtas natin ang ating mga sarili dito sa mundo at makapasok tayo sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahlikum nara. At pagkatapos ang inyong mga mahal sa buhay, ang inyong mga pamilya. Unahin ang mga sarili sapagkat paano natin mailigtas ang ating mga pamilya kung hindi natin unahin ang ating mga sarili. Gusto nating iligtas ang ating mga pamilya, pero sarili natin mismo hindi natin kayang iligtas. Kaya ni sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, iligtas niyo ang inyong mga sarili at ang inyong mga pamilya. Saan? Mula sa impyerno. Na kung saan ang impyerno na yun ay waquduhan nas wal hijara. Ang panggatong doon ay mga tao din at mga bato. Alayha malaikatun ghiladun shidad, at merong mga mababangis, matatapang na mga anghel na nakabantay doon sa impyerno na iyon. Okay? La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hindi sila la ya'suna Allah. Hindi sila nag-o-oppose. Hindi sila tumatanggi sa ipinag-uutos ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Pag sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kunin mo na ang grupo ng mga tao na to, itapon nyo sa impyerno, automatic yan, ginagawa ng mga anghel na yon. Wa yaf'aluna ma yu'marun, at ginagawa nila kung ano ang iniutos sa kanila ng Panginoon si Allah subhanahu wa ta'ala. So mga kapatid, medyo mahaba-haba yung mukaddimah, introduction, pero inshallah, sikapin natin makinig ng maayos sa lecture ng isa sa mga ulama natin na graduate sa Al-Qasimiyya University para makakuha tayo ng aral at maisabuhay natin ang kanyang ituturo sa atin patungkol sa buwan ng Ramadan. Let us welcome Al-Ustad Hasan Badal Ali. فليتفضل فضيلتك مشكورة يا شيخنا الفاضل. أهلا وسهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل. Tanggo. Bismillah. Ini. Ala. Bagaimana? بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah, una sa lahat, marapat lang na pasalamatan natin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa dami ng kanyang mga biyaya sa atin na kung subukan man nating bibilangin ay napakarami hindi natin kakayanin. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kung susubukan nyo mang bilangin ang lahat ng biyaya ko sa inyo, hindi nyo makakaya. Yun ay dahil sa dami ng biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. At ang pinakamalaking biyaya ni Allah sa atin ay ang gabay sa Islam. Magabayan ka sa tamang landas, tamang relihiyon. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi sa Quran, Inna ad-dina 'indallahi al-Islam. Katotohanan ang tanging relihiyon na katanggap-tanggap ay ang relihiyon ng Islam. At kabilang sa mga biyaya na natanggap natin ay mapabilang tayo sa mga nananaliksik ng kaalaman sa Islam. Mashallah, kahapon tayo ay nagkaroon ng recognition, celebration para sa mga nakapagtapos ng level 2 on-site classes at saka sa iba pang mga levels. Mashallah. So siguro kung hindi dahil sa gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala na mapabilang tayo
sa mga mananaliksik ng kaalaman sa Islam, ay baka ibang celebration yung pinuntahan natin kahapon. O, araw daw ng mga puso kahapon, di ba? So alhamdulillah, sa halip na tayo ay mag-celebrate ng Valentine's Day, tayo ay nag-celebrate para sa recognition ng ating mga kapatid na nagsipagtapos ng iba't ibang level, Masya Allah. So alam niyo mga kapatid, sa tuwing tayo ay nagtitipon ng ganito upang makinig ng mga payo, makinig ng mga salita ni Allah subhanahu wa ta'ala at mga turo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga malaika, ang mga anghel ay nakapalibot sa atin para tayo ay protektahan, para sila ay mag-witness na si ano at si ano ay nag-attend upang makinig ng payo ng Islam. So yung mga anghel nandyan, naglilista. Hindi yung mga kupido yung nandyan, yung mga anghel. Okay? Alhamdulillah. So, kabilang sa paghahanda natin sa parating na bisita, parating na buwan ng Ramadan, na napakalaking bisita natin, ay ang magkaroon ng karunungan, kaalaman tungkol sa mga rulings, mga batas, alituntunin tungkol sa pag-aayuno. So ngayon, meron kaming ipinamigay sa inyo na mga handouts tungkol sa mga alituntunin sa pag-aayuno. Una, ang pag-aayuno, tinatawag siyang saum sa Arabic. So doon sa 5 haligi ng Islam, meron tayong shahada, salah, zakah, saum, then hajj. So yung pang-apat na yon na tinatawag na saum Ramadan, yun yung pag-aayuno. So ang ibig sabihin ng saum o pag-aayuno ay, sa literal na kahulugan nito ay pagpigil. Pagpigil. Pero ang technical na kahulugan nito ay pagpigil at pag-iwas sa pagkain, pag-inom, o ugnayang sexual, at lahat ng bagay na nakakasira ng pag-aayuno. Mula sa oras ng Fajr, ibig sabihin yung sa bukang liwayway, hanggang sa paglubog ng araw, na may kasamang intensyon na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun yung kahulugan ng pag-aayuno. At ano nga ba ang layunin ng pag-aayuno? Bakit tayo nag-aayuno? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, katotohanang inobliga sa inyo ang pag-aayuno, na tulad din ng pag-obliga sa mga naunang mga tao, na ang dahilan kung bakit inobliga ay la'allakum tattaqun, upang kayo ay maging matatakutin kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung pinaka layunin kung bakit tayo nag-aayuno, upang magkaroon ng takot, upang magkaroon ng disiplina. At ang taong may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, ginagawa niya kung ano yung utos ng Allah, at iniiwasan niya kung ano man yung pinagbabawal ng Allah. So ito yung main reason talaga kung bakit tayo nag-aayuno, upang magkaroon tayo ng disiplina sa sarili, magkaroon tayo ng takot, at iwasan natin yung mga masasamang bagay. At ang reward ng taong may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Sabi ng Allah, magpaligsahan kayo sa kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala, at magpaligsahan kayo na makuha ang paraiso. At ang paraiso na yan ay yung kanyang lawak ay parang langit at saka lupa. So ganun yung lawak ng paraiso. Uiddat lil muttaqin. So para kanino ba yung paraiso na yan? Para kanino? Para sa mga taong muttaqin, mga matatakutin kay Allah. So ibig sabihin, pag ikaw ay nag-ayuno at nakamit mo yung takwa, yung pagiging matatakutin kay Allah, para sa iyo nakapreparado yung Jannah, yung paraiso, inshallah subhanahu wa ta'ala.
Ngayon, kailan ba nagsisimula ang Ramadan? So nagsisimula ang Ramadan sa unang gabi na makikita ang crescent moon. So ngayon, sa Hijri or Islamic calendar, nasa buwan tayo ng Shaban. So meron tayong Islamic Hijri calendar na sinusunod. So sa ngayon, nasa Shaban tayo ngayon. Ngayon, pagdating ng February 17, yun na yung katapusan ng Shaban. So diyan titingnan yung buwan, yung moon sighting. So meron tayong mga kinaukulan, sila yung tumitingin ng buwan for moon sighting. Ngayon, pag nakita na yung buwan, ay diyan na tayo magsisimulang mag-ayuno. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Faman shahida minkum ash-shahra falyasum." At kung sino man yung naka-witness ng buwan ng Ramadan, kapag nakita na yung palatandaan, yung crescent moon, ay magsimula na siyang mag-ayuno. So ngayon, sa February 17, yung moon sighting, pag nakita yung buwan, sa gabi na yon, after ng Isya, ang gagawin natin ay Salatul Tarawih. So upang magkaroon kayo ng awareness, kung tayo ba ay magsasala na ng Tarawih o kinabukasan pa, so ganito yung gagawin natin. Pag nakita at naibalita na natin sa UAE News, Sharjah News o Dubai News na meron ng nakita na yung moon during moon sighting, doon pagkatapos ng Isya ang gagawin natin Salatul Tarawih. Magdadasal tayo ng Tarawih. Ibig sabihin yung Tarawih ay dasal na binubuo ng 8 raka'ah hanggang 20 raka'ah na isinasagawa pagkatapos ng Isya. Okay. Then kinabukasan, sa pagsapit ng Fajr, yung bukang liwayway, or dawn time, doon na magsisimula yung pag-aayuno natin. So dyan, hindi na tayo kakain, hindi na tayo iinom, or iwasan natin kung ano man yung mga nakakasira ng pag-aayuno. Okay. Ngayon, ano ang mga kondisyon ng pag-aayuno? So makikita nyo dyan sa handouts nyo, pwede nyo basahin. Awalan, ang pinakaunang kondisyon sa pag-aayuno ay al-Islam. Ibig sabihin, sa pag-aayuno, kailangan yung nag-aayuno ay isang Muslim. Kasi hindi katanggap-tanggap ang pag-aayuno kung hindi ka naman Muslim. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Kung sino man ang maghahanap ng ibang relihiyon maliban sa relihiyong Islam, ay hindi ito tatanggapin sa kanya. So kung ano man yung ginagawa mo, ginagawa ng isang tao, pagdadasal, yung sala, pag-zaka, pag-hajj, o saum, pag-aayuno, lahat ng yun ay hindi katanggap-tanggap kung hindi siya papasok sa Islam. Kaya ito yung pinakaunang gateway. Kaya sa 5 haligi ng Islam, bago mo gawin yung 4 na haligi, unahin mo muna yung pangunahing haligi, which is ang syahada, pagtanggap sa Islam. Pangalawang kondisyon ng pag-aayuno ay kailangan ay nasa 8 gulang. Ngayon, pag sinabi natin nasa 8 gulang, hindi ibig sabihin na tulad ng nakasanayan natin sa legal na mga ginagamit natin na terms is pag 18. 'Di ba? Pag 18, yun na yung adult. Ibig sabihin nasa tamang edad. Pero sa Islam hindi. Kasi may mga tao na kahit nasa 16 years old pa lang is may tamang pag-iisip na. Meron na nga mga gumagawa na ng crime na 16 years old. Pumapatay na, 'di ba? So ang gagawin, hindi natin hatulan kasi bata pa. Hindi. Sa Islam, ang tinitangnan natin is al-bulugh. Ibig sabihin nasa tamang gulang, which is for lalaki kapag nagbinata. Sa babae kapag nagdalaga. So kapag umabot na yung edad ng tao, sa edad na yan ay obligado na siyang mag-ayuno. Kasi considered as nasa 8 gulang na siya. Nasa tamang edad na siya. Pero yung batang hindi pa umabot ng pagdadalaga o pagbibinata, ay hindi obligadong mag-fasting. Although pwede natin siyang turuan. Practicein natin siya mag-ayuno kahit half day lang or ilang oras lang, 4 hours, 3 hours, 5 hours para turuan natin sila, sanayin natin sila sa pag-aayuno. Pero hindi natin sila pipilitin. Dahil ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. Nakataas yung lapis. Ibig sabihin, hindi inilista yung gawain ng 3 tao na ito. Nakataas yung lapis o yung ballpen para sa 3 tao na ito. Ibig sabihin, hindi kung ano man yung ginagawan lang kasalanan or mga obligasyon ay hindi nakalista. Una, yung tulog hanggang sa siya ay magising. So yung tulog, kung ano man yung nagawa niyang kasalanan o ano bang ginawa niya na kahit ano, ay hindi yun calculated, hindi yun computed. Kasi tulog nga, di ba? Pangalawa, anis sabi hatta yahtalim. Yung bata hanggang sa siya ay magdalaga o magbinata. So yung bata, hindi calculated, hindi computed kung ano man yung kanyang ginawang kasalanan. Or kung hindi siya nagdasal, huwag siyang pagagalitan. Hindi pa nga nagdalaga, di ba? Or hindi pa nagbinata. Or kung hindi siya nag-ayuno, huwag natin siyang pipilitin. Pero kapag umabot na sa edad ng pagdadalaga o pagbibinata, ay marapat nang magsimula sa pag-aayuno. Pangatlo, anil majnun hatta yahtalim. Yung nasa, ang tawag dito, mentally impaired, yung baliw. Yung baliw ay hindi rin obliga na mag-ayuno. So bakit mo pipilitin? Wala siya sa katinuan. Okay. Then pangatlo, sa kondisyon ng pag-aayuno ay wastong pag-iisip. So tulad nga na nabanggit natin na hadith na sinabi ng Propeta Muhammad, kailangan ay nasa tamang pag-iisip. So yung tao wala sa tamang pag-iisip, hindi obligadong mag-ayuno. Pang-apat, kakayahang mag-ayuno. Ibig sabihin, yung Muslim na may kakayahang mag-ayuno ay obliga sa kanyang mag-ayuno. Kung hindi na kaya, hindi natin pipilitin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. At kung sino man yung may sakit o di kaya ay naglalakbay, so dahil naglalakbay nga siya or may sakit, nahihirapan siya, hindi na kayang mag-ayuno, فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Maling ipaliban muna niya ang pag-aayuno. So hindi siya mag-aayuno sa buwan ng Ramadan, pero kung ano man yung na-miss niya na araw, yun ay papalitan niya sa pagkatapos ng Ramadan. At panglima na kondisyon ng pag-aayuno ay an-niyya, yung intensyon. Okay. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyit as-siyama fala siyama lahu. Kung sino man ang hindi mag-intensyon sa gabi ng Ramadan, ay baliwala yung kanyang pag-aayuno. Kasi ang lahat ng gawain natin ay nakabase sa ating intensyon. Sinabi nga ng Propeta Muhammad, innamal a'malu binniyat. Ang lahat ng ating gawain ay nakadepende sa kung ano yung intensyon mo. So kung ikaw ay magdadasal para kay Allah subhanahu wa ta'ala, yung reward mo galing kay Allah subhanahu wa ta'ala, para sa kanya yun. Pero kung yung ikaw ay nagdadasal para ipakita sa tao na ikaw ay madasalin, or nagbabasa ka ng Quran tapos pinaparinig mo lang dun sa mga kung sinong nakakarinig sa'yo para marinig nila na ikaw ay magaling magbasa ng Quran, so wala dun yung tamang intensyon. Yun ay tinatawag na riya, show off, pagpapakitang tao lang. Kaya lahat ng ating gawain ay nakabase sa ating intensyon. So yun ay ang panglimang kondisyon upang maiwasto ang ating pag-aayuno. Okay. May oras po ba? May nagdakain. Pwede tama na? Before ikama. Ilang minutes daw before ikama? Ilang minutes before ikama? Lapit ba? 15 minutes na. 15 minutes. Paan ko na to. Double time. Pwede ko ipapatuloy after siya. Okay, no problem. Then, ngayon, move tayo sa mga sunna sa pag-aayuno. So, ang unang sunna dito ay ang suhur. So, alam niyo yung suhur, di ba? Yung suhur is yung meal na kinakain natin. Yung sahur, tawag dito sahur, yung meal na kinakain natin. Yung suhur is yung pagkain, yung gawain mismo. So, yung pagkain mo sa before ng fajr, bago pa mag-fajr ay kakain ka ng meal. Ito yung tinatawag nating suhur. So ito ay kabilang sa sunnah.
Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tasahharu fa inna fi sahuri barakah." Kayo ay magsahur, kumain kayo before mag-fajr dahil sa sahur ay merong barakah. Okay, merong barakah, merong mga biyaya. So unang biyaya nito ay physical na biyaya kasi kapag ikaw ay nagsahur, kumain ng meal before mag-fajr, pagdating ng araw hindi ka gugutumin kasi kumain ka ng before mag-fajr. Pangalawang baraka nito, pangalawang blessing is yung pagsunod mo sa sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At kabilang din sa sunnah, sa tuwing oras ng pagsuhur is pagparami ng istighfar, pagparami ng paghihingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Surat Al-Dhariyat, "Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Yung mga mananampalataya ay bihira lang sila matulog. Konti lang yung tulog nila sa gabi. Tapos pagdating sa oras ng suhur, yung before mag-fajr, sila ay nag-iistighfar. So yun yung mga kabilang sa mga katangian ng mga mananampalataya. Pangalawang sunnah, okay, by the way, para sa kaalaman ng iba, ano ba yung kahulugan ng sunnah? Pag sinabi nating sunnah, ibig sabihin ay mga bagay na inirerekomenda. Inirerekomendang gawain, although hindi naman siya obligasyon na gawin mo, pero pag ginawa mo, makakatanggap ka ng mas malaking biyaya. Kung iniwan mo, kung hindi mo ginawa, hindi ka magkakaroon ng pagkakasala. So yun yung ibig sabihin ng sunnah, mga bagay na irirekomendang gawain. Okay, pangalawang sunnah, pagparami ng mabubuting gawain. So marami tayong mga pwedeng gawing mabubuting gawain. Halimbawa ay pagparami ng pagbabasa ng Quran. Magbasa ng Quran dahil ang Ramadan ay buwan ng Quran. Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Sa buwan ng Quran dito ibinaba ang Quran. So isa sa pinakamainam na gawain natin dito sa buwan ng Ramadan ay pagbabasa ng Quran. Kabilang dito ay pagparami ng dua. Pagparami ng dalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat ang taong nagdudua habang siya ay nag-aayuno ay katanggap-tanggap ang kanyang dua. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'watin mustajabat, da'watul walid liwaladihi wa da'watus shaim wa da'watul musafir." Merong tatlong dalangin na tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nire-reject. At ang tatlong yun, una, yung dalangin ng magulang sa kanyang anak. Okay, yung dua ng magulang sa kanyang anak. Kaya kayong mga magulang, tayong mga magulang, idua natin ang ating mga anak. Pangalawa, da'watus shaim, yung panalangin ng isang nag-aayuno. So habang ikaw ay nag-aayuno, paramihin mo ang iyong pagdudua dahil ito ay katanggap-tanggap at hindi nire-reject ng Allah. Pangatlo, da'watul musafir, yung panalangin ng isang naglalakbay. So yung taong naglalakbay, for example, from UAE, lalakbay ka ng Pinas or Saudi or kung saan man sa mundo, habang ikaw ay naglalakbay, paramihin mo ang iyong dua dahil ito ay katanggap-tanggap. Kabilang din sa mga mabubuting gawain sa buwan ng Ramadan ay pagparami ng mga sunnah na mga dasal. Halimbawa, yung mga rawatib. So alam natin yung mga rawatib. So before Fajr, mayroon tayong 2 raka'ah. 'Di ba? Tapos, pag sikap ng araw, meron tayong salatul duha na 2 raka'ah. Sa zuhur, meron din tayong 6 na raka'ah na rawatib. 4 before, din 2 after ng zuhur. Sa zuhur, meron tayong 4 na raka'at before the zuhur. Tapos meron tayong 2 raka'at after. Okay. So yun yung mga rawatib yun. At marami pa tayong mga rawatib which is total of 12 raka'at. So paramihin natin yung mga gawain nating mabuti lalo na dito sa buwan ng Ramadan. Sulitin natin kasi dito sa buwan ng Ramadan, minsanan lang to, isang buwan lang to eh. So wag nating sabihin sunna lang naman yan. Sunna lang yan, di ko na yung gagawin kasi sunna lang naman. Kasi nga pag sunna, wala namang kasalanan kung iiwan natin. So wag nating sabihin sunna lang. Pag-usapang pag-aasawa ng marami, sige, active kasi sunna daw. Huwag ganun, brother. Ha? Huwag ganun, bro. Ang tunay naman mindset ng isang mananampalataya,
Hindi siya namimili ng kung anong gusto niyang sunnah. Ang ginagawa niya kung ano yung gusto ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kung ano yung turo ng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yun ang ginagawa ng sunnah. So huwag tayong pipili ng ito yung gusto kong sunnah, ito lang yung gagawin ko. Tapos iiwan mo yung ibang sunnah. Okay, huwag ganun. Okay? So magparami tayo ng mga sunnah sa buwan ng Ramadan. Hindi magparami ng asawa, Ustad. Narinig tayo dyan eh. Takpan mo lang tenga mo. Cover your ears. Pangatlo, pagsabi ng inni saim kapag may umaway sa'yo. So, ibig sabihin ng inni saim, ako ay nag-aayuno. So, ibig sabihin, kapag may nag-away sa'yo or nagmumura sa'yo, magsabar ka lang, magtimpi. At sabihin mo, inni saim. Inni saim, ako ay nag-aayuno. At sunna din, nagawin mo itong 2 beses. Inni saim, inni saim. Ako ay nag-aayuno, ako ay nag-aayuno. Yung unang inni saim doon is para paalalahanan mo yung sarili mo. Hindi ko ito papatulan kasi nag-aayuno ako. Pangalawa, paalalahanan mo yung taong nagmumura sa'yo na siya ay nag-aayuno, ako ay nag-aayuno. Kaya wag mo kong awayin. Saka na paglubog ng araw. Kita na lang tayo. Bibiro lang yan. And number 4, pang-apat na sunnah o inirekomenda sa pag-ayuno ay agarang pag-iftar sa paglubog ng araw. So kapag narinig mo na yung adhan, magmadali kang mag-iftar. Mag-iftar ka agad, huwag mong ipagpaliban. Naisipin mo, kaya ko pa naman, mamaya na ako mag-iftar. Mamaya na ako mag-iftar pag isya na or after tarawih. So huwag mong ipagpaliban. Parang pinapahirapan mo lang yung sarili mo. So ito ay rahman ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito ay kabilang sa biyaya ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na pagdating ng adhanul maghrib, paglubog ng araw, narinig mo na yung adhan, okay, pwede ka nang kumain. At kabilang din sa sunnah ay pag-iftar gamit ang dates. Okay, yung dates. At kung walang dates, ay pwedeng tubig. So dates, kung wala kang mahanap na dates, ay tubig. At kabilang din sa sunnah ay pagsabi ng ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. So ito ay sunnah kapag tayo ay nag-i-iftar. So ang ibig sabihin ng dua na ito, nawala ang uhaw, nabasa ang ugat, at nakumpirma ang gantimpala, insyaallah. So kailan natin ito binabanggit? Before sumubo or after kumain? After sumubo ng pagkain? Kung babasahin natin yung kahulugan ng dua, wabtallatil uruq, nabasa yung ugat. Dhahaba dhamu, nawala yung uhaw. So kailan ba mawawala yung uhaw mo? After kumain. Ibig sabihin, itong dua na ito, babanggitin natin after natin kumain or uminom ng tubig. Pero ano nga ba ang babasahin na anong babanggitin natin before tayo kumain ng dates o tubig? Bismillah. Bismillah. Kasi ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kul samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kapag ikaw ay kakain, sabihin mo ang pangalan ng Allah. Bismillah. Sabihin mong Bismillah sa pangalan ni Allah. Wa kul biyaminik, at kumain ka gamit ang kanan mo. Wa kul mimma yalik, at kumain ka doon sa kung saan yung malapit sa iyo. Huwag yung gaganon-ganon ka. Kung ano yung malapit sa iyo, yun lang yung kainin mo. So ang unang babanggitin mo before ka kumain, Bismillah. At saka ka susubo ng dates o inom ng tubig. Ngayon, pag nabasa na yung throat mo, lalamunan, saka mo sasabihin, ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. So, pause muna tayo dito. Magre-resume tayo inshallah after ng salat al-asr inshallah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Okay, mga kapatid, inshallah. Punta po muna tayo sa masjid para magsara ng salat ng asar. So yung mga kapatid natin na hindi pa Muslim, siguro may makapag-guide sa kanila na dito na lang muna kayo, na. Kapatid, dito na muna kayo. So, pero pagkatapos ng salat ng asar, babalik po kami dito, inshallah. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Timing lang. Okay, 7. Tama. Ha? Mamaya na. Nasa